Okay, hello guys. So, welcome muli sa ating panibagong troubleshooting session number 6. So, for this ang ating tatalakayin is about our SumoBot. So, itong SumoBot kasi natin ito ay isang kit na offer ng Elexab Electronics. And sa mga meron na nitong SumoBot kit na to, yung iba kasi nagkaka-issue sa pagbibuild nila ng kanilang sariling SumoBot. So for this video, i-compile natin yung mga madalas na lumalabas na mga problems sa prototype na ito. Kung paano ba siya may iwasan, paano ba siya ito-troubleshoot, and paano natin ayusin ang mga trouble na yun. So, start na tayo. So, kung ang problema nyo ay ganito, so, since siya ay sa halip na pauna yung inyong SumoBot, siya ay paurong, kasi yun yung may issue din yung iba. Simple lang ang ating solution para sa issue na ito. So, balik tayo dito. So, since ang SumoBot natin ay dapat ay forward siya, so ang gagawin lang natin is, since paurong po siya, ang gagawin natin is babaliktarin lang natin ang polarity ng ating mga DC motors. Itong side na ito at saka itong side na ito. Yan. So kung sa pag-initialize ng ating SumoBot, paurong siya, ang gagawin lang natin is pagpapalitin lang natin itong dalawang wire, itong black and white, and then itong kabila. So kapag yan ay napagpalit nyo na, dapat ang ikot ng inyong mga wheels ay pa-forward na. So try natin dito. So dapat yan, pa-forward. Ayan. Kasi kung mapapansin nyo itong SumoBot, pag may nade-detect ito sa kanyang harapan, nabilis yung wheels. Yan. Kapag nade-detect niya yung flooring niya, kasi meron tayo ditong IR sensor, madedetect niya yung SumoBot ring nyo. So, sa pagto-troubleshoot natin, pwede nating malaman ang behavior ng ating SumoBot sa kanyang direction ng wheels. So, halimbawa yan, wala nang nadedetect yung IR. So, ang nangyayari sa kanya, nagre-reverse siya ng ikot at nagte-turn left or right siya. Ngayon, kapag medyo nakalapat itong ating IR, ibig sabihin nadedetect niya yung platform nyo for SumoBot, dire-diretso lang po siya ng galaw. So, yan. Yan. Okay. So, yun yung pwede natin gawin kapag ang problem nyo is paurong yung na dapat forward nung inyong SumoBot. So, okay. Issue number 2. Kapag ang takbo ng SumoBot nyo is in circle. So, kung in circle yung SumoBot nyo, ibig sabihin, ang kailangan nyo lang baguhin is yung polarity ng isang DC motor. So, kung makikita nyo dito, ito lagi ang ating model, sample. Itong isa natin nakakonekto sa DC motor na isa at ito ay DC motor na isa. So, ang hahanapin nyo dito, halimbawa ito. Yan, forward yung galaw nito.
ng ating right wheel, and then dapat forward din yung galaw ng ating left wheel. Kung mapapansin nyo na pa-reverse ang ikot ng isa, ang gagawin natin, babalik na rin natin ang polarity ng kung anong reverse na ikot. Halimbawa, ito. Sa left na motor natin ay ito nakakonect. So, ito yan. Ito yung sa ating left na motor at saka right. Kung naka-reverse yung motor nyo sa left, mapapansin nyo naman yan kapag medyo inaangat nyo. Ang babaguhin nyo lang na polarity is this side, yung left side lang. Kasi yung right side naman natin ay forward na yung galaw niya. Ngayon, kapag binago nyo itong polarity, so pagbabago ng polarity, babalik ta rin nyo lang itong dalawang wires. Yan. Kasi ang sumubot na ito ay parehas ng forward yung kanyang galaw. So, wala na tayong babaguhin sa connection nito since forward na siya. Okay? Issue number 3. Sakmunan natin to. Tinanggal muna natin ang wheels dito para makita natin yung behavior ng wheels dapat. So, ano tayo? Kita ba? Yan. So, meron ako dito na white na halimbawa, ito yung kulay ng ring. Ayan. So, yan yung normal na nagalaw dapat ng wheels natin. Forward siya. Ngayon, kapag lumabas yung ating sumubot at na-detect yung black, so, dapat ang behavior niya ganyan. Kasi naurong yan and then nagte-turn sa left or right. Pero kung nasa white line, nasa white na surface kayo at ang behavior ng inyong sumubot ay ganito, kahit nasa white na surface kayo, so ang ibig sabihin, ang problema ng ating sumubot is yung IR sensor natin. So, para maayos natin yung IR sensor natin, ang gagawin natin is to calibrate yung sensor natin dito sa mga trimmer potentiometers na ito. Yan. So, sa pagka-calibrate na trimmer potentiometer na ito, meron tayong tutorial dyan dun sa nakaraan nating video about yung coding na sumubot natin, pero i-close up natin ito. So, dapat kapag nasa white na surface siya, yan ang ikot ng ating sumubot. So, try nating baguhin ang mga trimmers na ito kung ano mangyayari. So, yan. Nawala yung ilaw sa D2. So, ang mangyayari, ang ibinibigay na signal ni IR dun sa ating Uno board is hindi na niya na-detect yung white na line. So, para maayos natin yan, yan. Pipihitin lang natin siya ng konti. Then, titingnan natin kung na-detect pa ito. Hindi, nasa kabila yun. Yan, nasa black na ako. Pero, ganun pa rin na ilaw pa rin. So, i-adjust natin to ng paunti-unti. Ayan. Ngayon, kapag umano siya sa white, dapat diretso na. So, itong sensor naman na right ang ating baguhin. Halimbawa, binago lang natin yan. Ayan. Kung makikita nyo, nasa black area na yung ating IR. Pero, hindi siya nakaka-detect. So, ang gagawin natin, kapag nasa black
na surface yung IR natin, kailangan i-adjust natin na wala na tong masyadong ilaw. Yan. Ngayon, kapag inilagay natin sa white surface yung ating sensor, dapat solid yung ilaw niya. D1 tayo ha, D1. So, kapag nasa black line, kita nyo ito, yung D1 natin, walang ilaw. Pag siya ay napapunta sa white na surface, solid ang ilaw niya. So, yung kabila naman, ayan. Medyo nagbi-blink, pero yung detection niya okay pa. Ngayon, kapag nasa white na surface, solid na ang ilaw niya. Okay. So, yun yung ating issue number 3. Pero, sir, paano kapag kahit nasa white line na, ay hindi ko talaga makalibrate ang mga trimmers na ito? So, yun yung gawin nating issue number 4 na madalas na nagiging problema overall ng ating sumubot. So, nung binubuo ko ang sumubot na ito, na-encounter ko yung problema na yun, na kahit na anong adjust ko dito, talagang random yung signal niya. Hindi siya solid at hindi siya yung namamatay yung ilaw. Kahit na anong gawin ko dito sa mga trimmer potentiometers na ito, talagang ang behavior niya ay random. So guys, ang pinaka problema natin doon kapag ganun ang behavior ng ating sumubot is i-check natin yung mga lines natin papunta dito sa ating IR na sensor mismo. Kasi kahit na i-adjust mo yan ng i-adjust, pero yung wire natin mismo ay may disconnected o may sira dun sa loob. Ang problema natin yun, hindi natin masosolve by calibrating the sensors. So, i-check natin itong mga wires natin kung talaga connected ba itong point na to papunta dito sa point dun sa IR natin. Yan, may connection kasi dito. So, susundin lang naman natin yung line na ito papunta dun sa ating IR sensor. Makikita natin kasi yung nung lumabas ang problemang ito sa akin nung binubuo ko ito, medyo nagtataka kasi ako kasi kahit na anong calibrate ko dito, talagang hindi siya tumama eh. So, ang naisip ko ay i-check yung connection ng connectors. Yan. Diba ito female to female. So, hindi kasi may iwasan natin na ang wire na mapapunta sa atin mayroong defect. Yan. Gawin natin ang ano. Yan, may defect. So, magandang gawin dito para ma-sure na talagang may continuity itong dalawang wire na ito. Halimbawa, itong puti. Gamitan natin ng continuity test gamit ang multitester. So, try natin na tingnan ang continuity ng wire na ito. So, para dito, gagamit tayo ng isang multitester. Yan. Ito kasi available to sa shop. Pwede nyong tingnan kung pasok sa budget nyo. So, ang gagawin natin is continuity test. Yan, dyan. Kasi, sa palagay ko, itong mga multitester kasi kung ikaw ay nagpo-prototype, ito ay dapat meron ka. Kasi magagamit mo naman to in variety of your prototypes.
And even sa kung ikaw ay graduate na magagamit mo rin to sa bahay to check your connections. So, ang gagawin natin, check natin ang connection dito. Ito, yung kanyang exposed na dulo. And then, puti lang tayo, puti. Tapos, check natin dito. So, ibig sabihin, may continuity yan. Ngayon, kapag hindi tumunog ang iyong multitester, ibig sabihin, may putol yung linya mong ng iyong connector. So, yun yung naging problema ko nung binubuo ko itong sumubot na ito. Kaya hindi natin makalibrate ng ayos yung IR sensor na ang main culprit is itong wires. So, kapag hindi maayos ang behavior ng inyong sumubot, you might as well check the connection kung meron ba siyang continuity. Okay? So, issue number 5. Ngayon, ang ating sumubot, kapag ganitong problema nyo, yan. Kita nyo ba sa screen? Yung forward dapat siya, pero parang paliko siya ng paliko. Okay. Ayan. So, ang gagawin natin kapag ganito, may instance kasi na parang okay na sa inyo na ganyan. Pero, if you want na maging mas tuwid yung kanyang pag-forward, may babaguhin lang tayong konti dun sa kanyang code. So, yung kanyang code, kung makikita nyo sa screen nyo, yan. Pero, bago pala natin napakita, ay i-turn on muna natin itong ating sumubot. At naglagay ako ng cable ties ito magkabila. Para lang makita natin yung diferensya ng speed ng mga wheels natin. Kasi left at right. Kasi guys, ang mga motor kasing ito kahit na same specs sila ay hindi tayo pwede mag-expect na talagang yung RPM nila ay sabay na sabay. So may allowance kasi yan. So sa kada motor na mamanufacture at low cost, ang speed ng mga yan ay minsan medyo mabagal ng konti, mabilis ng konti. Ang gagawin natin bali ngayon is to calibrate via code natin. I-turn on natin. Teka. Ulit. Pagpantayin natin itong dalawang gulong sa starting point. Okay. Saka natin i-plug itong ating male balloon. Yan. So, sabay siya ng starting point pero any second ay hindi na sila nagsasabay. So, para makalibrate natin yung speed nung left at right na motor, tingnan nyo itong ating screen dito. Ito yung ating code nung sumubot. Pupunta tayo dito sa void move forward. Ito ang sub-function ng move forward natin. Kaya tayo naka-analog right dito is to control the speed of the DC motors. So, kaya kapag mayroong obstacle o kaya sumubot na sa competition, nabilis ang ikot ng motor niya kapag mayroong nasa unahan. Pero, kapag yung wala pa siyang nade-detect, yan yung normal na sinet natin na speed ng ating DC motors.
Kung mapapansin nyo dito sa move forward, magkaiba ang aking speed ng left at saka right. Yan. Kasi ito, kinalibrate ko para makompensate yung bilis or bagal nung motor ng bawat isa. So, para makalibrate natin ito, kung gusto nyo ng full speed kagad ang inyong sumobot, ang gagawin nyo dito, nilagay ko dito, decrease to increase rotation speed. So, ito 165, tapos ito 180. Ang gawin natin, kung gusto nating full speed, isisiro natin yan parehas. Yan. Compile nga natin. And then, upload natin ang bagong code. Tingnan natin kung ano ang pagbabago. Kapit lang natin ang USB ports. Okay, nakabit na natin. Yan. Tapos, i-upload natin tong bagong edit na code natin. Yan. Tingnan nyo ha. Oh. Yan na yung ginawa nating initial speed bale sa ating sumubot. So, full speed kaagad siya. Full speed kagad ang ating mga wheels. Ang problema kasi dito, kapag full speed yung wheels, hindi makakip up yung IR sensor natin sa speed na yan. So, ang nangyayari, lumalabas siya ng ring nang hindi na detect yung sumubot na linya, yung boundaries. So, kaya natin binabagalan yan is to make sure na makaka-keep up yung ating IR sensor para hindi lumabas ng kusa ang ating sumubot. So, baguhin natin. Gawin natin 180. 180 parehas. Then, upload. Pantay natin ito ha. Ayan. So, kapag masyado naman nating in-increase, kung makikita nyo, yung starting nito ay hindi siya mag-start nang hindi mo iniikot. So, para makasunod siya dito, ang ginagawa ko, 'di ba, ito yung motor right natin since nakaharap sa atin eh. Yung motor right natin, i-decrease pa natin ng 165. 165 yung nakalagay ko kanina dito. So, try nating i-upload ito. Tapos, ipantay natin ito. Yan. Nakaka-keep up na siya. So, kung mapapansin nyo, medyo halos sabay na siya. Pero hindi yan talaga nagkakasabay. Kaya kailangan pa rin na i-calibrate natin closest kung saan pinaka-okay sa inyo yung speed na sumubot. So, decrease pa natin ito. Halimbawa, ginawa natin 100. 100 din tong isa. So, kapag dinecrease natin ang mga values na ito, ang pinakamataas dito ay 255 at ang pinakamababa ay 0. So, kapag ito ay 0, full speed yung ating mga motor. Pag 255, hindi na aandar yan. Kasi parehas halos naka-high yung ating signal pin sa motor driver. So, gawin natin 100. Pantay uli natin to. Yan. So, nasa sa inyo yun kung anong gusto nyong maging speed nung inyong sumubot.
Kasi itong code naman natin na ito is basic to na pwede kayong mag-edit ng code nyo kung may ilalagay kayo na konting maneuver nung inyong sumobot, pwede nyong i-edit itong code na ito kasi basic lang to nga. Kasi pag nakita niya na meron na sa unahan, forward lang siya. Pero kung gusto niyo may maneuver na iba, pwede nyong dagdagan pa yan ng additional codes yan. So yun yung para sa issue number 5 natin. Kapag hindi diretso ang kanyang andar, dito lang natin babaguhin yan sa move forward na sub-function natin. And then kapag hindi talaga matino ang inyong sumubot, ay ang pinakauna nyong gawin is to check the wires kung talagang connected siya sa designated pins niya. Kasi kung susundin nyo yung tutorial natin, ang makikita nyo doon, connected na lahat yun, pati yung itsura ng mga boards natin, kamukha na nung actual na mga modules natin. Susundin nyo na lang yung wiring. And then I encourage you guys na baguhin yung code na ito. Depende sa gusto nyong behavior ng inyong sumubot. Kasi ito ay basic lang para magkaroon lang kayo ng guide how to start your sumubot na prototype. Okay? So kung may questions kayo, feel free to comment below. And sisigapin natin na sagutin lahat yung mga question nyo. And para sa mga meron na sumubot na from Lexhub Electronics, nagpapasalamat po tayo at thank you po sa inyong support sa aming shop. And ano pa ba? Kung gusto niyo may pagawan ng video tutorial, message nyo lang kami. Meron kami FB page, pwedeng din nyo kami message. And okay. So guys, good luck sa inyong mga projects and prototypes. Kayang-kaya nyo yan. Maniwala kayo sa akin. So, okay, thank you. Bye-bye.